Sumainyo nawa ang kapayapaan, awa, at pagpapala ng Diyos, at maligayang pagdating sa Philippine Channel sa Arabic. Sa pagitan ng mga individual mula sa iba't ibang background. Ang pagpapakasal sa isang dayuhan ay sumasalamin sa pagkakaiba-iba na ito dahil pinagsasama-sama nito ang mga puso at ideya mula sa iba't ibang bansa. Sama-sama nating tuklasin ang mga pakinabang ng pagkakaiba-iba ng kulturang ito at kung paano nito mapagyayaman ang buhay ng mga mag-asawa at magbubukas ng mga pinto sa mga bagong karanasan at isang umuusbong na konsepto ng buhay may asawa. Susuriin din namin ang mga hamon na maaaring lumitaw sa landas na ito na puno ng mga kulay at pagkakaiba at kung paano malalampasan ng mag-asawa ang mga potensyal na paghihirap. Sama-sama tayong sumakay sa paglalakbay na ito upang tuklasin ang mga bagong mundo at suriing mabuti ang mga detalye ng buhay ng pag-aasawa ng dayuhan kung saan ang hamon at kagandahan ay nasa parehong oras. Ngunit bago tayo magsimula sa nilalaman ng video, inaanyayahan ka naming gumawa ng ilang hakbang. Isa, mag-subscribe sa channel. Tiyaking mag-subscribe sa channel upang matanggap ang lahat ng mga bagong update. I-click ang subscribe button at i-activate ang bell para makatanggap ng notification ng bawat bagong video. 2. Ibahagi ang video, ibahagi ang episode sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ang impormasyon ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa ibang tao. 3. I-activate ang bell para sa lahat para makatanggap ng mga notification tungkol sa bawat bagong video. Tiyaking i-activate ang bell para sa lahat. 4. Suporta sa pananalapi. Kung gusto mong suportahan ang channel sa pananalapi, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pindutan ng suportang pinansyal sa hugis ng puso sa ibaba ng video. Maaari mong piliin ang halaga at uri ng suporta na nababagay sa iyo. 5. Channel membership. Maaari mo ring isaalang-alang ang opsyon na maging miyembro ng channel para sa mga karagdagang benepisyo at patuloy na suporta. 6. Bumili ng mga produkto. Mayroon kaming magagandang produkto na may logo ng channel. Maaari mo itong bilhin sa ibaba ng bawat video at suportahan kami. Sa pangkalahatan, dahil sa mga pangyayari sa buhay na may kaugnayan sa paninirahan, trabaho, pag-aaral, o mga pagkakataon, maaaring piliin ng isang batang babae na pakasalan ang isang dayuhang tao na malayo sa kanyang kultura, lipunan, bansa, at marahil sa relihiyon na nagpapaisip sa kanya tungkol sa pagiging posible ng ang kasal na ito, ang posibilidad ng tagumpay nito, at kung anong mga hadlang at kahirapan ang maaaring maranasan nito, at ano ang mga positibong pakinabang at disadvantage nito. Ang dayuhan ay hindi nangangahulugang may napakalayo na kultura. Ang magkabilang panig ay maaaring magkabahagi ng kultura at relihiyon, ngunit ang bansa ay magkaiba. Maaaring walang kultura, ngunit pinag-isa sila ng iisang relihiyon. Maaaring magkaiba sila ng kultura at relihiyon. Mayroong ilang mga kaso kung saan ang kasal ay nagaganap sa isang dayuhang lalaki, kabilang ang paglalakbay. Ang paglalakbay, dahil sa pagkumpleto ng pag-aaral o turismo, ay maaaring isa sa mga kaso kung saan ang mga lalaki ay nakikilala mula sa labas ng kapaligiran. Ang relasyon ng batang babae ay maaaring umunlad sa isa sa kanyang mga kaibigan o kasamahan at nararamdaman niya ang pagmamahal para sa kanya. Maaaring maramdaman niya na ang relasyong ito maaaring umunlad at magtagumpay bilang isang relasyong mag-asawa na maaaring matagumpay na maitatag. Lugar ng trabaho. Ang trabaho ay isa rin sa mga sitwasyon kung saan makakahanap ang isang tao ng pagkakataong makilala ang isang dayuhang lalaki at magkaroon ng emosyonal na relasyon sa kanya. Ang relasyong ito ay maaaring mauwi sa pag-aasawa kung ang dalawang partido ay makakahanap ng mga karaniwang paraan sa pagitan nila. Social media. Bilang resulta ng pag-unlad ng social media, naging madali para sa dalawang tao na makilala ang isa't isa, bawat isa sa isang ganap na naiibang bansa mula sa isa't isa. Ang mga paraan na ito ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa dalawang tao na makilala ang bawat isa katangian at pag-iisip ng iba, at maaaring magkaroon ng relasyon sa pagitan nila sa pamamagitan ng internet na nagtatapos sa pag-aasawa. Coincidence. Kung ang swerte o kapalaran ay ang lahat ng mga pangalan para sa pagkakataon na nangyayari bigla sa pamamagitan ng isang tiyak na sitwasyon, dalawang magkaibang tao ay ipinakilala sa isa't isa nang walang anumang koneksyon sa pagitan nila, at ang pag-ibig at pag-unawa ay maaaring mangyari. Mga kalamangan ng pagpapakasal sa isang dayuhang lalaki.
Kapag ang isang batang babae ay naghahanap ng isang angkop na kapareha para sa kasal, binibigyang pansin niya ang mga pagkakatulad sa pagitan nila, ngunit sa ilang mga kaso ang asawa ay maaaring hindi katulad sa kanya. Ang lalaki ay maaaring isang dayuhan at ang kultura o relihiyon ay maaaring iba, at pag-ibig maaaring magtagumpay sa pagsasama-sama ng dalawang partidong ito at nagreresulta ito sa ilang mga positibo kabilang ang patuloy na pagkilala sa mga bagong bagay. Isa sa mga positibong bagay na iniisip ng isang batang babae kapag nagpakasal sa isang dayuhang lalaki ay ang mga bago at iba't ibang bagay na matututunan niya at ang mga bagong lugar na kanyang bibisitahin at masisiyahan sa kumpanya ng kanyang asawa. Pag-alis sa nakagawiang gawain. Isa sa mga mahalagang positibo sa pagpapakasal sa isang dayuhang lalaki ay ang kawalan ng nakakainip na pang-araw-araw na gawain na nag-aalis ng kagalakan ng buhay mag-asawa. Ito ay dahil ang paglalakbay sa isang bagong bansa ay natututo ang batang babae ng mga bagong salita araw-araw mula sa kanya asawa, kilalanin ang mga bagong kaugalian, at magkaroon ng maraming bagay na dapat gawin sa isang lugar na hindi niya alam. May nalalaman siya tungkol sa kanya, at hindi siya nakadarama ng pagkabagot at gawain, pagkilala sa mga bagong uri ng tao. Ang pagbabago sa kapaligirang nakapaligid sa babae ay nagagawa niyang makilala ang mga bagong tao sa kanyang buhay. At maaari siyang makahanap ng mabubuting tao at mga espesyal na kaibigan sa bansang kanyang pinupuntahan, pagbabahagi ng mga halaga at kaugalian sa pagitan ng mga mag-asawa. Maaaring kawili-wili kapag nagpakasal sa isang dayuhang lalaki na ang mag-asawa ay magtuturo sa isa't isa ng mga kaugalian at tradisyon, at ibabahagi nila ang mga ito, at posible na ang parehong mga tradisyon ay mailalapat, ngunit sa isang bagong paraan at estilo, isang pagkakataon upang pumunta sa isang bagong bansa. Ang pagpapakasal sa isang dayuhang lalaki ay maaaring isang magandang pagkakataon upang pumunta sa isang bagong bansa. Kahit na ang kasal ay hindi magtagumpay, ang babae ay magkakaroon ng hindi bababa sa pagkakaroon ng pagkakataon na mag-aral para sa isang bagong pag-aaral pagkatapos ng kasal o isang bagong trabaho sa bansang ito. Ang pagpapalaki ng mga bata sa isang bagong kultura, ang pag-aasawa sa pagitan ng dalawang partido na may magkaibang kultural na pinagmulan ay nagbibigay sa mga bata ng pagkakataong matamo ang parehong kultura ng magkasama at nagbibigay sa kanila ng opsyon na pumili kung alin ang babagay sa kanila, at nagbubukas ng mas maraming pagkakataon para sa kanila sa pag-aaral, trabaho, at mga relasyon. Mga disadvantages ng pagpapakasal sa isang dayuhang lalaki. Isang dayuhang lalaki, nanatili pa rin ang malalaking pagkakaiba na maaaring hindi maramdaman ng mag-asawa hanggang pagkatapos ng kasal. Ipapaliwanag namin dito ang ilan sa mga negatibong epekto ng pagpapakasal sa isang dayuhang lalaki, ang pakiramdam na nawala sa kanya ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Gaano man kasaya ang nararamdaman ng batang babae sa pagkilala sa bagong kapaligiran sa unang yugto, pagkatapos ng isang yugto ng panahon ay maaari niyang maramdaman na ang isang bahagi ng kanyang pagkatao ay nawawala at ito ay nabura, hindi sinasadya. Ngunit bilang resulta ng pakikibagay sa bagong buhay at bagong kaugalian. Ang pagtanggi ng mga magulang minsan, isa sa mga pinakamalaking negatibong kinakaharap ng isang batang babae kapag nagpakasal sa isang dayuhang lalaki, ay kung minsan tinatanggihan ng kanyang mga magulang ang relasyon na ito. Sa maraming kadahilanan, ang pinakamahalaga ay hindi nila gusto ang paghihiwalay sa kanilang anak na babae at sa kanilang anak. Takot na hindi na siya makita muli o na ang kasal na ito ay hindi magdadala sa kanya ng kaligayahan at ipaparamdam mo sa kanya na ikaw ay nakahiwalay, feeling alienated. Sa unang yugto, nakikilala ng batang babae ang mga bagong lugar at mga bagong tao, at dinadala siya ng buhay sa isang larangan na sumasakop sa kanya mula sa kung ano siya. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niyang kailangan niyang maglakad sa mga lugar kung saan siya kilala at binibisita ang mga taong nakasanayan na niyang makita. Ang pakiramdam na ito ng alienation sa lugar at mga tao ay maaaring isa sa mga negatibong nakakaapekto sa relasyon ng mag-asawa. Pagkakaiba sa mga kaugalian at tradisyon. Marahil ang pagkakaiba sa mga kaugalian at tradisyon ay isa sa pinakamahalagang negatibong nakakaapekto sa relasyon ng mag-asawa. Halimbawa, maaaring ituring ng isang batang babae ang maraming dayuhang kaugalian bilang hindi tama, lalo na sa mga bagay na pangrelihiyon. Maaaring ayaw ng asawang lalaki na magsuot ng hijab, halimbawa, at maaaring ayaw uminom ng alak ang babae gaya ng ginagawa ng kanyang asawa, mga gastos sa pananalapi. Ang isa sa mga disadvantage ng kasal at paglalakbay sa ibang bansa ay ang malaking gastos sa pananalapi sa pagitan ng kasal, paglalakbay,
at paninirahan, mga legal na problema ng dayuhang kasal. Ito ang isa sa pinakamahalagang disadvantage ng kasal sa isang dayuhang lalaki. Dahil ang pagkakaiba sa mga batas sa pagitan ng mga bansa ay isang malaking balakid sa pag-aayos ng katayuan ng mag-asawa, simula sa mismong transaksyon ng kasal at pagkatapos ay sa mga susunod na transaksyon. Gaya ng diborsyo, pag-iingat ng bata, paglutas ng hindi pagkakaunawaan, mga issue sa pananalapi, at iba pa. Mga detalyeng legal na itinuturing na napakakomplikado sa kaso ng pagpapakasal sa isang dayuhan, ang mga epekto ng kasal sa isang dayuhang lalaki sa pamilya. Ang pag-aasawa ay isang institusyong magkasamang binuo ng dalawang partido na nagsisikap sa iba't ibang paraan upang maging matagumpay ang pag-aasawa at mapalaki ang matagumpay at malayang mga anak. Gayunpaman, ang pagpapakasal sa isang dayuhang lalaki ay nangangailangan ng ilang bagay na nakakaapekto sa pamilya at sa relasyon ng mag-asawa, at kabilang sa mga epektong ito tayo banggitin. Pagkakaiba ng wika. Ang pagkakaiba ng wika sa pagitan ng mag-asawa ay maaaring isa sa mga bagay na negatibong nakakaapekto sa relasyon ng mag-asawa. Gaano man ang pagsisikap ng mag-asawa na pag-aralan ang wika ng iba, may mga termino pa rin na nauugnay sa kultura at panlipunang kapaligiran, at ito ay nagdudulot ng kahirapan sa pag-unawa sa mga pangangailangan ng bawat partido, kahirapan sa pagpapalaki ng mga anak, pagkakaiba sa mga kaugalian at ideya. Maaaring magkaroon ng ilang pagkakaiba sa paraan ng pagpapalaki ng mga anak. Nais ng bawat panig ng mag-asawa na turuan ang bata ayon sa kanyang mga ideya, paniniwala, at kultura, at maaaring negatibong makaapekto ito sa relasyon ng mag-asawa. Kakulangan ng pag-unawa sa mga paraan ng pagdiriwang ng mga okasyon. Ang pagdiriwang ay ginagawa sa iba't ibang paraan sa panahon ng mga pista opisyal sa pagitan ng bawat bansa at ng isa pa, at ang pagkakaiba sa mga kultura sa pagitan ng mag-asawa ay maaaring mawalan ng kagalakan sa mga okasyon at holiday na ito. Ang asawa, halimbawa, gustong ipagdiwang ang mga pista opisyal kung saan maaaring hindi makasali ang asawa dahil wala siyang alam tungkol sa mga ritual nito, at kahit holiday. Ang pagkakapareho nila ay ang pagkakaiba sa paraan ng pagdiriwang ng mag-asawa. Ang holiday maaaring mawala ang kagalakan nito, at maaaring walang mahanap ang babae sa paligid niya na makakapagbahagi ng mga ritual na nakasanayan niya. At maaaring negatibong makaapekto ito sa kasal. Ang asawa ay napipilitang tanggapin ang mga halaga na naiiba sa kanyang sarili. Ang batang babae ay maaaring pilitin na tanggapin ang mga halaga at kaugalian na hindi niya gusto at iba sa kanyang sarili, upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa relasyon ng mag-asawa. Maaaring taglayin niya ang mga pagkakaibang ito sa simula ng relasyon, ngunit sa paglaon ay maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na negatibong nakakaapekto sa relasyon ng mag-asawa. Nahihirapang ipaliwanag ang mga kinakailangan ng asawa. Gaano man kalaki ang pagkakaiba sa pagitan ng mga mag-asawa mula sa parehong bansa, nananatili ang mga bagay na naiintindihan ng isang lalaki tungkol sa kanyang babae at alam ang malusog na paraan upang makitungo sa kanya. At ito ang kulang sa babae mula sa kanyang dayuhan. Asawang lalaki, dahil hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang kanyang mga kinakailangan, at ang lalaki ay dapat makaramdam sa kanyang nag-iisa, at kung ano siya ay malayo sa kanyang kapaligiran at maaaring hindi maunawaan ang tamang paraan upang makitungo sa kanya at matugunan ang kanyang mga kinakailangan. Paano ko makukumbinsi ang aking pamilya na magpakasal sa isang dayuhan? Paano haharapin ang mga magulang kapag tumanggi silang magpakasal sa isang dayuhan? Ang pagtanggi ng magulang ay maaaring maging psikolohikal na nakapipinsala kung nararamdaman ng batang babae na natagpuan niya ang perpektong kapareha, ang kanyang pamilya ay hindi aprubahan sa kanya. Kaya dapat niyang malaman ang tungkol sa mga paraan upang harapin sila at kumbinsihin sila, at kabilang sa mga pamamaraang ito ay binanggit namin pag-unawa sa mga hangarin ng pamilya at pakikinig sa kanila. Mahalagang hindi ipahayag ng batang babae ang kanyang pagtutol sa kanyang pamilya kapag tinanggihan nila ang kanyang kasal sa isang dayuhang lalaki. Dapat siyang makinig sa kanila, maunawaan ang kanilang pagtanggi, at subukang lutasin ang problema. Subukang makipag-usap sa kanila ng mahinahon at huwag maging emosyonal. Ang pananabik ng batang babae at ang kanyang pagsunod sa kanyang opinyon ay maaaring magpalala sa problema. Kaya dapat mong subukang hikayatin sila mula sa emosyon at hindi pagkakasundo. Pagtulong sa pamilya na makilala ang kapareha. Dapat tulungan ng batang babae ang kanyang pamilya na makilala ang kapareha na kanyang pinili.
Dahil ito ay nagpapapanatag sa kanila at iniisip ang tungkol sa pagtanggap kung siya ay isang angkop na lalaki, sinusubukang kumonsulta sa mga kamag-anak at humingi ng tulong sa kanila. Posible para sa batang babae na humingi ng tulong sa isa sa kanyang mga kamag-anak at kumonsulta sa kanila upang subukang kumbinsihin ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng mga ito. Ang pagsasabi sa kanila na ang kasal na ito ay hindi makahahadlang sa kanila na makita ang kanilang anak na babae, maaaring sumang-ayon ang batang babae mula sa simula kasama ang kanyang asawa at ang kanyang pamilya sa isang tiyak na panahon kung kailan siya babalik sa kanila, kaya hindi siya dapat ganap na mahiwalay sa kanyang pamilya, at nakakatulong ito sa pag-impluwensya sa kanilang opinyon, pananatili sa kahilingan ng pamilya. Sa maraming pagkakataon, ang paghihiwalay ay isang malupit na karanasan, lalo na para sa isang batang babae na hindi pa nakaranas ng mga bagay na ito at natangay ng kanyang emosyon sa kakaibang lalaki, na ang moral at intensyon ay mahirap matiyak. Kapag ang isang babae ay napipilitang pumili sa pagitan ng kanyang pamilya at ng kanyang emosyon, mas mabuting piliin ang kanyang pamilya para hindi siya mabigla. Isang katotohanang hindi niya inaasahan at nakakaramdam siya ng pagsisisi matapos mawala ang kanyang pamilya. Payo bago magpakasal sa isang dayuhang lalaki. Sa hakbang ng pag-aasawa, maraming pagkakamali ang maaaring gawin na maaaring magdulot ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng mag-asawa sa bandang huli, lalo na kung ang asawa ay isang dayuhan, dahil kailangan niya ng ilang oras upang maunawaan at makibagay sa kanyang asawa. Ipapaliwanag namin ang ilang mahahalagang tips sa paggawa ang desisyon na magpakasal sa isang dayuhang lalaki, pagbibigay ng sapat na panahon sa relasyon, bago ang kasal. Maaaring makaramdam ng labis na kaligayahan ang babae sa unang panahon dahil susubukan niya ang mga bagong bagay at maglakbay, ngunit hindi ito dapat magdadala sa kanya sa isang direksyon na malayo sa personalidad ng lalaki mismo. Dapat bigyan ng sapat na pagkakataon sa relasyon na mas makilala siya, maunawaan siya, at sukatin ang lawak ng kanyang kakayahan na maunawaan at mamuhay kasama niya, pagsusukat sa mga negatibo at positibo upang malaman kung ano ang pinakamalamang. Upang makamit ang isang medyo matagumpay na pag-aasawa na walang mga hindi pagkakasundo, dapat tingnan ng babae ang mga positibo at negatibo ng pagkakataong ito at pagkatapos ay gumawa ng tamang desisyon, kahusayan sa wika, bago maglakbay. Mahalaga para sa batang babae na makabisado ang wika ng bansa kung saan siya naglalakbay, upang pagkatapos maglakbay ay maaari niyang simulan ang pag-aaral lamang ng mga terminolohiya na partikular sa lugar. Pagkilala sa mga batas at regulasyon sa kanyang bansa. Mahalagang malaman ng batang babae ang mga regulasyon at batas sa bansa ng kanyang magiging asawa. At iba pang mga bansa ay naglalagay ng mga paghihigpit sa poligamya. Kung ang lalaking ikakasal na ito, kahit na sa papel, hindi niya madadala ang kanyang pangalawang asawa bago malutas ang legal na alitan sa una. Pag-asa sa prangka sa lahat ng sitwasyon. Ang pagiging prangka ay nagliligtas sa mga mag-asawa mula sa maraming hindi pagkakasundo na maaaring negatibong makaapekto sa kanilang relasyon, kaya mahalaga para sa mga mag-asawa na maging tapat sa isa't isa sa simula at huwag magtago ng anuman mula sa kabilang partido. Sa pagtatapos ng kapanapanabik na episode na ito tungkol sa pagpapakasal sa isang dayuhan, nalaman namin na ito ay isang kakaiba at espesyal na karanasan para sa mga individual na nagpasyang pagsamahin ang kanilang buhay sa isang kapareha na nagmula sa ibang kultura at background. Ang pagkakaiba-iba ng kultura ay nagpapahusay sa ating pag-unawa sa mundo, nagbubukas ng mga pinto sa mga bagong karanasan, at nagpapalawak ng mga abot-tanaw ng pag-ibig at buhay mag-asawa. Sa kabila ng mga hamon na maaaring lumitaw, ang pagpapakasal sa isang dayuhan ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-asawa na bumuo ng tulay ng komunikasyon at paggalang sa isa't isa, sa pamamagitan ng pagtagumpayan ng mga pagkakaiba at pagsisikap na mapahusay ang epektibong komunikasyon at pag-unawa sa kaibuturan ng iba't ibang kultura. Sa huli, ang pagmamahal, paggalang at pag-unawa ay nananatiling pundasyon ng anumang matagumpay na relasyon. Ang pagtanggap ng mga hamon at pagtangkilik sa mga benepisyo ng pagkakaiba-iba ay ginagawang puno ang paglalakbay ng mag-asawa ng mga espesyal na sandali at masaganang karanasan. I-enjoy natin ang ating pagkakaiba-iba at mamuhay ng kakaibang kwento ng pag-ibig, kung saan ang komunikasyon at paggalang ay nakapaloob sa bawat detalye ng ibinahaging buhay. Minamahal naming mga manonood, umaasa kaming nasiyahan kayo sa episode at nakinabang sa nilalaman. Upang suportahan kami at patuloy na magbigay ng dekalidad na nilalaman, inaanyayahan ka naming gumawa ng ilang hakbang. Ngunit bago tayo magsimula sa nilalaman ng video,
Inaanyayahan ka naming gumawa ng ilang hakbang. Isa. Mag-subscribe sa channel. Tiyaking mag-subscribe sa channel upang matanggap ang lahat ng mga bagong update. I-click ang subscribe button at i-activate ang bell para makatanggap ng notification ng bawat bagong video. 2. Ibahagi ang video, ibahagi ang episode sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ang impormasyon ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa ibang tao. 3. I-activate ang bell para sa lahat para makatanggap ng mga notification tungkol sa bawat bagong video. Tiyaking i-activate ang bell para sa lahat. 4. Suporta sa pananalapi. Kung gusto mong suportahan ang channel sa pananalapi, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pindutan ng suportang pinansyal sa hugis ng puso sa ibaba ng video. Maaari mong piliin ang halaga at uri ng suporta na nababagay sa iyo. 5. Channel membership. Maaari mo ring isaalang-alang ang opsyon na maging miyembro ng channel para sa mga karagdagang benepisyo at patuloy na suporta. 6. Bumili ng mga produkto. Mayroon kaming magagandang produkto na may logo ng channel. Maaari mo itong bilhin sa ibaba ng bawat video at suportahan kami. Nagpapasalamat kami sa iyong patuloy na suporta at pakikipag-ugnayan. Pinahahalagahan namin ang bawat pagsusumikap na ginagawa mo upang suportahan kami at tinitiyak namin na patuloy kaming nagbibigay ng nilalaman na nararapat sa iyo. Salamat! Ipinagkatiwala ka namin sa Diyos na ang mga deposito ay hindi kailanman mawawala. Sumainyo nawa ang kapayapaan, awa, at mga pagpapala ng Diyos.